Hello and good morning. Ayan, turuan ko kayo kung paano kayo magpe-place ng orders ninyo using your retail site. Okay, so unang-una sa lahat, mag-login muna kayo sa website natin kay Seacrest. Ito po yung site natin. seacrest-inc.com/member/login. Alright, pwede mo i-type yan ng buo para diretso na po yan dito. Tapos enter nyo lang yung email nyo sa username, alright, and then password. Ayan, okay. Enter nyo lang po yan, then mag-sign in na po kayo, okay? So, try natin mag-sign in. And ito, naka-sign in na tayo. Now, pag nakita nyo po itong system update, pindutin nyo lang po yung refresh now. Alright? Ayan, pindutin nyo lang yung refresh now. And ayan, ito, nandito na tayo sa dashboard ninyo. Kung gamit nyo po ang inyong mga cellphone, pindutin nyo po yung tatlong bars na nasa kaliwa. Alright? Para makita nyo po itong menu. Ito po yung menu. Okay, so marami kayong pwedeng pagpilian dyan kung ano gusto nyong i-check. Now, for this tutorial, turuan ko kayo kung paano mag-place ng order ninyo, okay, gamit ang sarili nyong retail site. So, punta lang po kayo dito sa menu, alright? Click nyo lang po yung menu. Then, pag click nyo po ng menu, scroll down lang kayo, tapos hanapin nyo po itong shop. Ayan, sa purchases and orders, okay? Click nyo po yung shop. Then sa shop, ayan, mamimili lang po kayo kung anong gusto nyong bilhin. Nandiyan na rin po yun sa subscription. Kaya yung tutorial sa subscription, nakahiwalay na po yan. For this one, purchase muna tayo, okay? Pero pwede nyo pagsabay-sabayin. Kunwari, gusto nyo bumili na ng subscription. Alright, pindutin nyo lang po yan, view product, tapos pili kayo ng product sa subscription nyo. Kunwari, seaweed chips, yan. Tapos add to cart mo muna. Huwag muna buy now, ha? Wag muna tong buy now. Ayan, add to cart muna tayo. Ayan, add to cart. Ayan, so naka-add to cart na siya, no? Tapos hanapin nyo lang po itong maliit na ano na to, choices. So piliin nyo lang po yung shop. Ayan, para makabalik po kayo dito sa shop ulit. Then kung gusto nyo bumili ng coffee, ayan, pindutin nyo lang po yung view product. Alright, and then add to cart ulit. Okay, kung kunwari, kung gusto nyo, dalawa, yan, gawin nyo lang quantity 2, alright? Depende po sa inyo, bahala kayo kung ilan ang gusto nyo i-order. Basta add to cart muna if meron pa kayong idadagdag, ha? Alright, so ngayon, add to cart na yan. Makikita nyo naman may nagpa-pop up dito. May lumalabas po dyan. Then, balik lang po ulit kayo sa shop. Alright, so click nyo yung shop. Then, kung gusto nyo bumili ng Skin Supreme, view product, then add to cart ulit. Alright, yan. Ngayon, kung okay na, kung tapos na kayo, pwede nyong pindutin yung buy now, okay, para dumiretso na po dun sa menu. Alright, click natin yung buy now. Ayan, okay. So, pag pinindot nyo yung buy now pala, ayan, nadagdagan yung quantity. Alright, so nadagdagan siya, naging 2. Kung gusto nyong baguhin yan, pwede naman. Pindutin mo lang po itong trash can. Okay, pindutin mo lang tong yan, trash can. Yan, okay. So, nadidelete siya, no? Now, kung gusto nyong dagdagan, balik lang po ulit kayo dito sa shop. Yan, ganun. Okay? So, madali lang po talaga. Alright, then view product. Alright, and then, i-add to cart mo lang. Alright, ganyan. Okay, now, para hindi siya madagdagan, pwedeng i-click mo na lang yung cart mo dito. Alright, yung maliit na cart sa katabi ng balance. Yan, pindutin nyo po yan para makita nyo po ito, yung mga na-order nyo. Then, pindutin nyo na lang yung checkout. Okay? So, sa checkout, yan, fill out nyo lang yung address ninyo, delivery method for pick up pag nasa Cebu ka, okay, malapit sa office, and then for delivery, pag syempre gusto mo i-deliver sa bahay ninyo. So, fill out the form lang, alright, your information, and then shipping type, okay, sa pwedeng JNT, Ninja Van, bahala po kayo kung local. Kung international, ayan, mamili na lang po kayo kung ano po dyan, okay? So, try natin ang Ninja Van. Then, payment method, kung may laman ang wallet niyo, which is ito, itong balance, kung may laman po yan, pwede nyo gamitin yung wallet nyo para makaless din po kayo, makakatipid kayo sa fee. Now, pwede din po itong QRPH kung wala naman laman pa yung wallet niyo. Okay? Kung mapapansin nyo, ayan na nagbabago yung price. O, di ba? Mas makakatipid po kayo sa wallet. Okay? Kapag QRPH, well, as always, may merchant fee po yan for your convenience. So, gagamitin nyo lang po yung GCash ninyo for the payment. And try natin So, try natin i-fill out to. Okay, ayan. Kunwari nag-fill out na tayo ng address ng customer or address mo. Ayan, address mo to ha. So, make sure na tama yung address mo. Lahat po yan dapat kumpleto. Pati contact number mo dapat tama po yan. Okay? Now, i-confirm mo lang yung order mo. Kung okay na po yan lahat, ayan, makikita nyo, may shipping fee na rin.
merchant fee since gamit mo yung QR payment. Pero pag wala pong QRPH payment, wallet ang gamit mo, mas may less po yan. Ayan o. Okay, so makikita nyo may bawas. Alright? So QRPH tayo. Okay. Alright, yan. And then confirm order. Okay? Kasi pag gamit mo ang wallet, diretso na po yan. Tapos na po. Tapos na po yung transaction. Pero pag ito po, yung QRPH payment, so scan mo lang to, gamit ang cellphone mo, alright? O kaya i-download mo, okay? Then, screenshot, pwede din po screenshot. Then, punta po kayo sa GCash ninyo or sa bank account nyo para ma-scan po itong QR at yun na po yun. Bayad na po yun, okay? Pag na-confirm na po at nabayaran na. So, that's it. Hintay na lang po kayo ng 7 to 10 days para ma-receive ang order ninyo at may marireceive din po kayong email confirmation after 24 hours to confirm na okay na po yung orders ninyo. Alright? And makaka-receive din po kayo ng notification via sa Seacrest account nyo. So for example, na-place mo na yung order, no? Pwede nyo pong i-check yan dito. So balik tayo, bumalik lang tayo. Pwede nyo po i-check yan dito sa orders. Ayan, punta kayo sa orders, sa baba lang po ng shop. Then, ayan, nandito po yun. Ayan, naka-pending po siya for delivery. Okay, so scroll lang to the right and makikita nyo, ayan, may make a payment. Kunwari gusto nyong balikan, alright, pwede nyong click yung make a payment, yan, para bumalik po siya sa QR. Alright, now, kung okay naman na, kung tapos na yan, ang makikita po ninyo, ito po, yung status ship na. Okay, for delivery na siya or basta nakaship na po siya. Ito kasi pending pa eh. Ayan, okay. Kaya pwede nyo po i-check dito and pwede nyo rin malaman kung anong klaseng payment method ang ginawa nyo. Pwede yung QRPH or yung wallet ninyo. Ayan o, nandyan po nakalagay. Alright, so sana may natutunan kayo dito sa tutorial na to. Again, this is Coach Tim. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel and have a good day.